Ito ang M2M na hindi ko makakalimutan. Second year college na ako. Nakikitira ako sa bahay ng tito ko sa La Trinidad. Sa Benguet State University naman ako nag-aaral bilang isang cream. Ang tito ko ay isang inhinyero. Alas 9 na ng gabi ay wala pa siya. Nasanay na kasi ako na alas 8 ay meron na sa bahay si tito. Ngayon man lang na wala siya ay mag-aalas 9 na ng gabi. Tinawagan ko si tito at saktong parating siya. At mukhang nakainom si tito at amoy alak ang hininga. Habang ginagawa ko ang takdang aralin ko, napadaan si tito sabay sabing, "Tara, ligo na tayo." "Sige lang tito, ilig mo na lang yan." Sabay patawa kong pasabi. Ilang minuto ang lumipas at patapos na rin ako. Lumabas na si tito sa banyo at napadaan sa akin kung okay na daw ba ang ginagawa ko at siya'y maipapagawa. "Patapos na naman po ako tito. Ano pong ipapagawa niyo tito?" "Pwede mo ba akong masahin kahit saglit lang? Gusto ko lang kasi napakapakan mo ang likod ko." Sige po tito, wala pong problema." At tumiretso na sa sopa si tito. Tuwalya at brief lang ang saplot ni tito. Wala namang nakakailang dahil pareho kami at dadalawa lang kami sa bahay niya. Doon ko naman nakita na maganda pala ang katawan ni tito at may pakonting papandisal pa ito. Hindi naman sa pagmamayabang ay may pakonting papandisal din ako. Sa pagmamasahe ko kay tito ay tila nasasarapan nito. Sabay kami nagtatawanan pag ito'y umuungol sa sarap. Napatanong si tito kung may girlfriend na daw ba ako at sinabi kong wala pa. Wala pa sa isipan ko ang magkaroon ng girlfriend. Akala ko'y nagbibiro lang si tito na pwede bang dito sa dibdib ko at sabay tumihaya si tito. Natanggal ang tuwalya at nakabrief lang ito. Una kong nakita ang pabakat ni tito. "Huwag ka na mahiya, lagyan mo ng langis ang dibdib ko." Dahil wala naman sa isipan ko ang green-minded, sinakyan ko lang si tito at di bali at nakainom ito. Sa paghaplos-haplos ko sa kanyang dibdib, sa pagtingin naming dalawa ay na-awkward ako. Lalo nung sinabi niya na lagyan kong langis ang kanyang tiyan at ang tigas ng papandisal nito. Nabigla na lang ako nung hinawakan niya ang kamay ko at sabay pinahawak ang pabukol nito. First time ko at di ko alam ang gagawin ko. Sabay hinila na lang ako ni tito sa sofa. Hinalikan ako ni tito. Hindi na ako umangal at hinalikan ko rin ito. Dahan-dahan nito, inaalis ang aking damit sabay hinahalikan ako. Di ko alam ang nararamdaman ko sa gabing iyon. Dahil medyo malaki ang sofa, ay pagulong-gulong kami pabalik-balik habang mahigpit na yakap at halikan at laplapan ang nagaganap. Tila nasasarapan kami sa ginagawa namin ni tito. Si tito ang unang halik ko. Wala namang nangyaring top at bottom sa aming dalawa kundi halikan, yakapan, hawakan ng bukol, laplapan lang ang nangyari sa amin ni tito. Hanggang dito lang muna, Kuya Ferlan. Di pa kasi ako handang ikwento ang lahat na pangyayari. Tawagin na lang po ninyo akong KR ng La Trinidad. Sir KR, maraming salamat sa pagbabahagi mo sa inyong M2M story na hindi mo makakalimutan.